Mananatili ka pa sa bahay ni Kuya. Hindi ko po inaasahan. May chance na mas maging better as a person. And you are safe tonight. Kisses! Wala pong imposible pag nanalangin ka po. And I am so thankful. Ngunit tuluyan na nga umalis ng bahay ang old school boy ng Batangas na si Aizan. I'm sorry, Aizan. You have been evicted from the Big Brother house. Magpaalam ka na sa iyong mga kasama. At sa paglabas ng kauna-unahang housemate, lubusang naapektuhan ang mga naiwan sa loob ng bahay. When you're done with that, go check on Marco, okay? Pretty Marco is the closest one to Isaac. Masakit, magulo. Alam niyo na po yung sakit na mawala isang kaibigan. Kapatid ko na yun, parang nagkakaintindihan kayo na. Ilang sandali lang, kinausap na ni Kuya si Fenech para sa isang mahalagang anunsyo. Fenech, Yes po. sa gabing ito ay magaganap ang inyong nominasyon. Paglabas ng confession room, Announcement daw, guys! Announcement! Ngayon, magsisimula na ang nominasyon. Oh my gosh! I told you. Ngayon. Instinct ko talaga. Tonight. Handa ka na? Mula sa pagkakaibig kay Aizan papunta sa nominasyon, talaga namang non-stop ang mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Hello Philippines and hello world! Ako po si Tony Gonzaga at ito ang PBB Lucky Season 7 Second Teen Nomination Night. Bago pa man lumabas si Aizan, marami ng isyo ang naglabasan ng matalo ang mga teen housemates sa kanilang third lucky task. Ano nga ba ito at paano ito nakaapekto sa ginawa nilang pagboto sa mga housemates na gusto na nilang lumabas ng bahay? Narito, panoorin nating lahat. sa ikatlong lucky task ng teen housemates, hindi naging sapat ang halakhak na nakuha nila mula sa bisitang si Lola Pina. Kinalulungkot kong sabihin na hindi kayo nagwagi sa hamong ito. Ibig sabihin, wala kayong budget sa susunod na linggo. Yeah, actually, I expected it. Kasi kuya, there was very minimum team effort sa amin po. Bilang lang po sa amin yung talagang nagpo-push na magtagumpay po sa task. Meron pong mga taong hindi nakiko-cooperate. At sa pangyayaring ito, kapansin-pansin ang namumuong paggrupo-grupo ng ibang housemates. Yung goal talaga. Kailangan ko kausapin sila. Hindi ko lang alam kung paano ko siya kausapin. Okay naman kasi si Heaven as a friend. Maya-maya, lumapit na rin sina Marco, Edward at Heavens sa kabilang grupo. Yung mga salanan, okay? Bumato sa langit. Iniisip ko na kung siguro mas naging stricto ka. Siguro ako kung mas nasabi mo sa mga bagay na ito. No. Kulang lang talaga sa... Hindi ko kasi masabi sa inyo. Parang ginawa naman po ni Ate Heaven yung makakaya niya. Pero there are times po nga natatamad, ganyan. Kinabukasan, nang gising na ang lahat, ramdam pa rin ang distansya sa isa't isa ng ibang girls. Hindi ko pa rin talaga alam kung lalagyan paano na or kakausapin si Heaven. Nakakausapin. Bakit? Hindi po namin alam kung paano siya i-confront. Siguro kung one-on-one po, yun, malalabas po siguro. Samantala si Edward at Heaven, Dati hindi kakainin. Okay. Okay, I see how it is. Naging close, kuya. Mas naging bonded kami nung boys. Kasi parang one of the boys na rin ako. Parang kinakapa ko pa rin yung mga girls. Eh sa boys, pwede ko naman lokohin. Tas okay naman kami. Pero kasi sa girls, iba naman yun eh. Kawawa naman kasi ni Edward kasi wala siyang kasama. Pero hindi yung... No! Yeah. Diba? I think she's too nice. Pagbigyan mo naman kami. Too nice to us. Oh, kami naman ang kakausap kay Yeah. Edward. Ganyan. Kaya siya walang parang... Hindi natin siya makausap kasi sila lang palagi magkausap. So, we don't have a chance, di ba? pagdating ng tanghalian,
It's really good. Guys, kumakain na kayo? Di pa, wala pang chicken. Sino ka tiga? Kahit sino eh. O sige, dito na ako. Library, finish. Lipat naman kayo dito. Yung kainan na. Nagpalit-palit po kasi ng seats, tapos yung parang yung mga girls. Pansin ko, magkakasama na yung mga girls doon. So, tahimik lang ako. Antay mo manok. Mamaya kayo matatakam na rin. Siyempre, naging malungkot ako, kuya. Kaya lumabas din po ako. Nag-isip-isip muna. You gonna talk to me? You gonna tell me? I don't even know eh. It's alright. Pero kasi sa girls, parang pwede nga mag-pass ng acquaintance lang. Samantala, ang ibang housemates pinag-uusapan naman ang dalawa. Sa una, sila Marco at Ate Heaven palagi kasama. Ngayon, Kaya nga sabi ko dapat mix. Kasi kaming tatlo laging magkasama. Dapat kami ang alam nyo. oo nga. Hindi, si Marco lang. Si Marco yung medyo sensitive eh. Hindi naman big of mo yung big deal. Kasi yung ayaw ko, yung magka-grupo-grupo. Yun ang ayaw ko. Kami grupo-grupo. Hindi, sila. Kami. Maybe it was true. Pero yung ibig kong po sabihin, hindi sa nagiging grupo kami. Kasi sila rin, yung parang pagkasama tayo, hindi sila lumalapit. Kasi minsan kami naiilang kami sa inyo. Kasi bakit magiging close lang ako kay, kay Evan o kay Edward? I want to be close to all because, Ayun nga, kayong tatlo lagi yung magka-grupo. Tapos kami, Tapos kami lahat talaga. Tapos kayo lang tatlo, isipin nyo nga. Yeah, we don't know what's going on. I'm just trying to, unify. Parang gusto namin magkaisa. Gusto ko mag-open forum tayo. Malaman natin yung mga gusto sa loobin natin. Si Heaven pinili munang mapag-isa sa girls' room. Yo. Bakit? Oh my God, ano? Grabe, alam mo, kagabi pa ako naghahanap ng tiyempo. Tapos hindi talaga kita ma-tiyempo na mag-isa. Bakit? Kasi, nung huling task, nung first day pa lang, di ba kayong tatlo lagi magkasama ni Edward sa ni Marco? Tapos parang wala lang sa task. Hindi kasi. Huwag ka umiyak. Hindi kasi pa naiiyak sa labas. Bakit? Sabi ko nalileft out ako. Ba't naman nalileft out? Kasi nalabalik ko ba kausap sa akin. Tapos parang kayo, yun doon sa table. Hindi, wala yun. Hindi. Naglipat-lipat lang talaga ng upuan. Mag-open forum naman daw mamaya. Siyempre, sabi ko nga yung tulong ko, siguro yung dishes. At ang kaibigan na si Christine may payo kay Heaven. Di, ang gawin mo, kausapin mo na lang din yung iba. Okay naman, hindi ka naman mali-left out. Try mo rin na mag-approach dun sa iba. Para buo na tayo. Yun. At least po, nasabi ko na rin po lahat. Mas okay na po yung nasasabi para nalalabas. Marami nang nangyayari ba, kaya siguro it's time to have an open forum so that ayoko kasi yung mga backstab po, kuya ba? Hanggang salita ka na lang sa iba, pero hindi mo magawang magsalita sa tao na pinag-uusapan nyo. Guys, tara, living room. At una nang naglabas ng saloobin si Fenech. Yung task, ang kinausap ako ni Kuya, kung sino ba yung parang hindi nag-cooperate, ganyan, sinabi ko sa kanya. Feeling ko is, ginawa ko yung lahat, pero parang kulang pa. Hindi ko kasi masabi kasi mas matanda pa kayo sa akin. Iiyak ka na. Utusan kami, ganyan. Yeah, kasi mas matanda pa tayo sa kanya. A good member, a good follower, has a characteristic of a leader. Diba? Sinabi niya sa'yo? So, ibig sabihin, hindi lang si Finich yung may kasalanan. Kaya tayo nahigit si Finich dahil sa ginagawa natin. So, it means na tayo lahat yung may kasalanan. Sunod naman si Marco. Wala akong problema na sa inyo. I'm being happy. And maybe one of my mistake that
I'm doing in these days, siguro magka-grupo-grupo na alam ko kung anong mali sa akin, kung anong dapat ko i-better. May tanong ko. Tell me. Parang napapansin ko rin, parang may galit ka rin sa akin, hindi ko alam kung bakit. Galit. Lagi mo sinasabi sa akin, mamaya, mamaya. Naghihintay na ako. Feeling ko, parang... I get it. Naintindihan ko na. Yun. I'm being, maybe inuuna ako kung sa ikaw. Feeling ko rin, si Rita, sensitive talaga as in. Yung normal lang, sa kanya parang nagagayat na sa kanya. Siguro sa tayo na mag-adjust sa kanya kasi ganyan nga siya. Na-notice ko rin, super sensitive ka. It's not a bad thing. It's a good thing para sa sarili mo. Pero, hindi lang tayo sa mundo. Yun ang dapat intindihan mo. Hindi naman lahat ng mga tao mag-adjust sa'yo. Yun lang ibig ko sabihin. Si Christian naman ang sunod na nagsalita. Kada problema ko, nilalabas ko na agad kasi ayaw ko yung sasabog ako. Ayaw ko yung ganun. Ang gusto ko lang malaman mo, Christian, na proud kami kasi hindi ka na ganun yung dati. Yung parang natuto ka sa mga nangyayari. Kasi yun na nga, ayaw ko yung ganun kasi. Kaya nasabi ni Kuya, kailangan kung marunong ka gumawa ng biro, dapat matuto ka rin tumanggap ng biro. Yun. Have more patience. We talk things through, Kuya. Ang pinaka-importante po na discover ko is kaya ko pong ipahaba ang aking pasensya. Nag-a-adjust ako. Alam kong mahirap pero I'm trying my best. Wala akong in-adjust na ganito dati sa buhay. Kung ganito, please, kahit yung mga maliliit na talaga na bagay para ma-adjust ko talaga. Pagkatapos ni Christian, si Christine naman ang naglabas ng saloobin. Para na sa akin yung leadership. So, gusto ko, pagka sumusobra, sabihin niyo sa akin, pag nagiging bossy or iba na yung way ko, sabihin niyo sa akin para alam ko. Nang si Heaven na ang nagsalita sa open forum, Wala naman ang problema sa inyong lahat. Sabihin niyo sa Girls lang? Girls lang? Hindi, may sa girls na nilileft out lang kasi ako. Wala naman. Ayoko na umiyak. Sakit na ng puso. Kasi may problema ba kayo sa akin? Wala. Masabi na namin. Never. Hindi, I mean kung may problem kay kahit maliit. Nagustuhan kita, pero medyo nasad ako kasi ever since our stay here in PBB, I don't think we ever talked. Gusto ko lang sabihin na kasi kami yung pinakauna nagkita sa, 'di ba? First, second. Nagustuhan kita, pero medyo nasad ako kasi ever since our stay here in PBB, I don't think we ever talked. That's all. Yun lang. Gusto kong maging friends tayo lahat dito. Kasi, siguro wala lang akong time. Walang tempo. Gusto kong mas makilala kayong lahat. Gagawa pa ako ng way. Gawa tayo ng way. matapos ang open forum, si Heaven tila apektado pa rin. Ano yung emotion mo? Ang dami. Sad, happy, roller coaster ba? Si Heaven, minabuting kausapin si Kuya tungkol sa pagiging malayo niya sa mga girls. Parang kuya kasi, yun nga, parang feel ko nga naman nalileft out din naman ako. Ang dami nilang alam na sila lang yung nakakaalam. Parang okay, sige, ayoko naman pagpilitan yung sarili ko, kuya, diba? So doon na lang ako sa may gustong kaibiganin ako. Yun ba ang nangyari sa'yo dati? Parang ang nangyari sa akin kasi kuya, yung pinaka-last. Parang una, as in, sobrang saya. As in, buong classmates ko, talagang friends kami. Nagkaroon lang ng maliit na problema. Tapos, wala na. Hindi na nila ako kinausap. Anong ginawa nila sa'yo? Cyberbullying, gano'n, paparinig sa mga social medias. Tapos sabihin naman nila, hindi naman daw ako. Pero yung mga mata naman, yung mga gano'n, kuya. Ayoko na, kuya. Heaven, Po. Ayun nga. dahil ba sa pangyayaring yun, nahihirapan ka magtiwala? Parang
Ayokong pagkatiwalaan parang pag binuksan ko agad yung sarili ko sa ibang tao, tapos biglang iba-backstab ka lang pala. Siyempre, parang sakit naman. Kung hindi ako mag-o-open masyado, kung hindi ako mag-o-open, kung surface lang, wala silang masasabi sa akin. Ganon. Marahil ay tama ka. Alam ko, Heaven, na hindi maganda ang pinagdaanan mo. Pero kung di mo bubuksan ang iyong sarili ng buo sa ibang tao, lalo na sa mga housemates mo, kailanman ay hindi ka nila maiintindihan. Kailanman hindi kayo magkakaroon ng isang matibay na relasyon. Your housemates don't hate you. They just long to know you. Paminsan o madalas, takot tayo sa mga bagay na hindi natin alam at sa mga tao na hindi natin kilala. Kailangan mo lang gawin yung unang hakbang papunta sa kanila. Paglabas ng confession room, Teka lang. Oh, inaantok lang ako. Bakit? Si kuya kasi dami natin. Pinarealize niya na sa akin na kaya hindi ako nag-open up kasi nga nabully ako, diba? Hindi ako conscious. Pero yun pala yung effect sa akin na takot akong mag-trust ng buhay ko. Kaya hindi niyo ako kilala. Yun lang naman. nagsimula ng magbukas ng sarili si Heaven nang ikwento kay Fenech ang kanyang napagdaanan. Worst year of my life, siguro grade 8. Baka naiinggit lang talaga sila sa'yo. Eh kasi nga, yung crush nga nila, kinausap ako. Yun lang yun, ha? Hindi, ayoko naman i-label ako as snob. So, nag-hi lang ako. Tapos, naging overprotective na siya dun sa crush niya. Ang hirap eh. Ayoko na ng love life eh. Tapos sa boys, papala ulit ako magkakaroon ng problema. Di ko alam, ikaw, paano ka mag-open up ng sarili mo? As in yung deep down open. Di ba parang ang hirap? Parang kwento-kwentuhan lang muna hanggang meron kang noon na-experience ganyan, ganyan na. One step at a time. Tatry ko naman. Susunod! Galit siya sa akin na hindi ko po alam bakit. Nagiging bossy na siya. Parang hindi niya na pinapakinggan yung ibang housemates. Hindi ko po maisip kung paniniwalaan ko pa ba yung mga sinasabi niya. Mukhang nagkaayos naman ang ating mga housemates sa kanilang mga issues. Pero paano kaya ito nakaapekto sa nominasyon? Ang top 3 highest pointers po na housemates ang magiging nominado sa linggong ito. Pero ang tanong, sino-sino nga kaya sila? At 3 nga lang ba ang ating nominado o meron bang nagtay sa puntos? Samahan niyo ako dahil ipapaalam ko na ito sa mga teen housemates. Hi, teen housemates! Hello! Magandang gabi. Kamusta na kayo? Okay naman. Nakakatatlong linggo na kayo sa loob ng bahay at unti-unti nang lumalabas ang inyong mga totoong kulay. Pero kaninong ugali nga ba ang hindi nagugustuhan ng karamihan? Malalaman natin ngayon yan dahil sasabihin ko na ang naging resulta ng botohan sa mga nominado. At magsisimula tayo sa mga boys. Christian, Marco, Edward at Yor. Nagkusa nga ba kayo para sa inyong third lucky task? Tuluyan na ba kayong nagpakita ng maganda ninyong ugali? O hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo maintindihan ng karamihan? Sa inyong 4, ang bilang ng nominado ay...
isa. At ang pangalan ng nominado ngayong gabi ay Christian. You are nominated. Hindi lang si Christian ang nominado sa gabing ito dahil magpapatuloy tayo at pupunta naman ako sa mga girls. Rita, Vivory, and Maymay. Meron nga ba sa inyong hindi nagbigay ng todong effort sa pagpapatawa kay Nanay Pina? Meron ba sa inyong masyado nang nagiging sensitive? O di kaya naman ay masyado nang makulit? O baka naman merong isa sa inyo na hindi pa rin nararamdaman? Sa inyong tatlo, ang bilang ng nominado ay isa. At ang pangalan ng pangalawang nominado sa gabing ito ay Rita. You are nominated tonight. Magbabalik ako, housemates. And I am back, housemates. Magpapatuloy tayo. 4 na kababaihan pa ang naghihintay ng kanilang kapalaran kung sino ang mapapasama sa nominado. Heaven, Kisses, Christine at Fenech. May epekto kaya ang pagkatalo nyo sa third lucky task sa dumating na nominasyon? May nagkulang nga ba sa inyo? O meron naman kayang sumobra na ang paglilider-lideran? Ang pangalan na aking sasabihin ay mapapasama sa mga nominado sa linggong ito. At ang kanyang pangalan, Heaven, you are nominated tonight. Pero hindi pa tayo tapos, housemates, at sa inyo Kisses, Christine at Fenech, dahil meron pang isang nominado. Dahil ang pangalan na aking sasabihin ay ang kukumpleto sa listahan ng nominado sa linggong ito. You're nominated tonight. Christine. Sa 4 na nominado, lubusin nyo na ang oras nyo sa bahay dahil sa susunod nating pagkikita, isa sa inyo ang sigurado ng lalabas ng bahay ni Kuya. Good night, housemates. Ano nga ba ang mga dahilan ng mga teens sa kanilang pagboto kina Christine, Christian, Rita at Heaven? Narito, panuorin nating lahat. I am giving 2 points to Fenech. In the time that we've been here, she's been very held back. She hasn't really participated much in group activities. I am giving 1 point to Rita. I don't know her that well. I give my 2 points po to Rita kasi po paminsan parang nakakapikon na po kasi parang palagi makulit. I give my 1 point kay Ate Christine. Parang galit siya sa akin na hindi ko po alam bakit. 2 points si Marco po. Matigas po yung ulo niya kahit alam niya po na merong masasaktan, hindi po siya nakikinig. Binibigyan ko po si Christian po ng 1 point. Madali lang po siya mapikon. I give 2 points for Heaven. Nahirapan nga po kami dahil wala pong cooperation. 1 point for Rita po. Pangalawa po siya sa may pinakamababang ginib na effort po para tumulong po sa aming third lucky task. 2 points po kay Rita po. Kasi po, bata pa po siya. Pero parang minsan po, hindi niya po kaya na siya naman po yung makibagay po sa amin. 1 point ko po kay Christian po. Hindi niya pa rin po mabawasan minsan yung pagiging makasarili niya po. 2 points for Christian because
The same reason of last week. And I'm scared that it can happen again. 1 point to Christine. I noticed that she's like the master of all. Hindi ko nagustuhan kasi yung gusto ko, pinapakinggan lahat. Binibigyan ko po ng 2 points si Ate Christine. Dati po, close po kami ni Ate Christine. Tapos ngayon po, hindi niya na ako pinapansin. 1 point si Ate Heaven. Parang hindi po ako pinapakinggan. Bibigyan ko po ng 2 points si Rita. Nagiging disrespectful na din po siya sa amin. 1 point si Christian. Dapat malaman niya po na is not always gonna win in everything. Bigyan ko po ng 2 points si Marco. Nagmabagaling po sa mga laro at dapat siya rin po yung sinusunod. Nabigyan ko po ng 1 point si Heaven kasi po nang group po sila tatlo, Marco at Edward. Unfair po na sila po nag-uusap, tapos kami po nag-iisip kung ano-ano yung pinag-uusapan nila po. Binibigyan ko ng 2 puntos si Kisses. Magulo pa rin po yung gamit niya. Binibigyan ko ng 1 puntos si Christine. Nagiging bossy na siya. Parang hindi niya na pinapakinggan yung ibang housemates. 2 puntos po si Christian. Hindi po siya tumatanggap po ng pagkatalo po, kuya, kahit po sa mga simpleng bagay o simpleng laro. Inibigyan ko po ng 1 punto po kay Heaven. Parati niyang sinasabi po, Adja, kaya natin to. And third lucky task, hindi ko po talaga na-feel yung presence niya, kuya. Ay ko po maisip kung paniniwalaan ko pa ba yung mga sinasabi niya. Mga kapamilya, wala pa rin po tayong botohan para sa mga nominado sa linggong ito at nakasalalay pa rin sa sariling kakayanan ng nominadong housemates ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng ating League Task Challenge. Ano nga kaya ang kanilang magiging League Task Challenge at abangan ang magiging kapangyarihan nyo na magbigay ng padalak sa mga susunod na araw. Muli ako po si Tony Gonzaga at patuloy pa rin ang ating kwentuhan sa tumitinding kaganapan dito pa rin sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay, ang Pinoy Big Brother Lucky Season 7.